At dito tayo patungkol sa isa sa matagal-tagal ng player din ng Ginebra na hindi nasasaksihan maglaro this ongoing ng conference na ito na si Maverick Ahamnisi. So alam nyo bang hindi pala planado ang paglalaro ni Maverick Ahamnisi kontra TNT nung Sunday? So wala pala sa plano. So matatandaan namang si Maverick Ahamnisi matagal-tagal na nga rin pong hindi nakikita maglaro sa Barangay Ginebra dahil sa napabalitang nagkaroon di umano raw ito ng sprain ACL. So possible expected pa pala nitong pagbabalik sa playoffs pa. Pero dahil nagkaroon di umano raw ng pagkakataon ay nasubukan niya raw po agad ito nitong sila coach team para matest kung okay or kaya na ba nito. So nung dahil nga po sa magandang resulta ng subukan itong gamitin kontra TNT, inaasahan pa nga raw po or expected na maglalaro ito sa mas mahabang minuto sa kanilang final game ngayong elimination kontra Ross sa Sunday bago mag-umpisa ang playoff next week. So yun, goods ito sa Ginebra kung tuloy-tuloy na ang pagiging healthy dahil malaking tulong din talaga itong si Maverick Ahamnisi lalo na pagdating sa opensa. So tingnan natin kung saan sa rotation siya magagamit. Ngayon, yung Jason David ay isa na rin sa nadagdag sa regular rotation nitong si coach team para sa Ginebra. Poy Eram. So ang TNT Bigman ngayon, ito nagsuffered nga po ng right ankle sprain during their game against Barangay Ginebra this elimination ng ongoing PBA Philippine Cup nung Sunday. So batay sa report, hindi muna ito paglalaruin sa susunod na game nila sa Friday para magpatuloy nga or ipagpatuloy nito ang pagre-recover sa kanyang natamong injury nung nakaraang Sunday. So kung tutuusin yung natitirang laban ng TNT ay mahalaga na maipanalo pa nga po nila dahil nakikipag-agawan nga sila para sa spot para sa twice to beat advantage pagdating ng playoffs. So magiging malaking kawalan si Poy sa TNT lalo't isa ito sa main big man or main center ng team. Bagamat nakagawa na nga ng paraan ang TNT sa problema nila sa kakulangan noon ng gwardya, ngayon naman ito't big man naman. Kaya naman kakailanganin talaga ng TNT big man na mag-step up sa next game nila dahil hindi birong team ang makakabangga nila. Biruin mo Magnolia ito na siyang nagpalakas din ng puwersa. So siguro ito yung time ng tulad nila BGR para mas maramdaman na sa laro. So iwas dapat muna siya sa init ng ulo dahil sa huli ito ang laging kahihinatnan nito. So bukod dyan, sana sa pagkakataong ito yung Henry Galinato mabigyan din na muli ng minuto dahil yung tulad ng ibang mga lalaro pag nabuburo sa halip na nga po gumaling sa laro dahil nga sa kakulangan ng minuto kinakalawang ang mga ito. So sana itong si Henry Galinato mabigyan ng pagkakataon para sa mas mahabang minuto dahil sayang ang malaking katawan nito maging ang tato dahil mahusay din naman ito. Speaking of Mikey Williams, magpahanggang ngayon wala pa rin kasiguraduhan ang paglalaro ni Mikey Williams sa Converge especially sa playoffs batay sa mga lumalabas na report. So matatandaan namang nangyayari ng nakaraan yung blockbuster trade sa pagitan ng Converge and TNT via one-on-one trade na kung saan nakuha ng TNT itong si Jordan Heading, sa Converge naman itong si Mikey Williams. Speaking of Jordan Heading, ito ay nakapag-debut game na nga sa TNT last Sunday kontra Barangay Ginebra. Pero itong isa na inaabangan nga rin ng mga fans lalo na ng Converge na si Mikey Williams mukhang malabo dahil magpahanggang ngayon nga hindi pa ito nakikita maglaro sa hardcourt or masilayan man lang kasama ng team. So marami ang nag-aabang kay Mikey Williams especially Converge fans dahil na nga po inaasahan itong makapagbibigay ng magandang timpla sa team. Pero ang problema, mukhang hindi pa yata ito sa ngayon mangyayari dahil batay nga po sa nabasa nating naging pahayag ni Converge coach, wala sa kamay nito ang desisyon dahil walang malinaw pang update mula sa nakatataas daw po sa management about sa status nitong si Mikey Williams. So batay pa sa naging saad nito sa Inquirer.net, credit po, I can just speculate. I can't be sure if he is still abroad or here
but I would suppose he's abroad. So pag ganito, possible walang kasiguraduhan talaga na makitang maglaro si Mikey sa nasabing koponan, lalo na this playoffs. So mukhang posibleng maranasan din ng Converge ang dating nararanasan or dating naranasan ng TNT. So para sa opinion natin dito malaki ang nawala sa Converge talaga pag ito hindi naglaro sa Converge itong si Mikey. Dahil yung head na trinade nila isa itong shooter Mas malaki ang pagkabata rin nito kay Mikey. So si Mikey, veterano na kung saay ilang taon na lang rin bibilangin sa liga. Yung heading kung tutuusin bukod sa mahusay maglaro, madali pa kausapin dahil sa napakagandang pag-uugali niya. So kung kayo ang tatanungin ano ang opinion nyo rito? Panalo ba sa trade na to ang Converge? Or alam nyo na. At dito tayo about sa solid ngayong katandem ni Japeth Aguilar na big man sa Ginebra. So maganda itong chemistry ng dalawa ni Japeth and Troy. Hindi gaya nung una na hirap talaga ito. Sobrang sikip nila sa ilalim. Pero ngayon, sanay na sila maglaro ng magkasabay sa loob. Isa na nga dyan, yung magandang ginawa ni Japeth na adjustment sa game niya. Yung perimeter game niya, mas nilalaro na niya ngayon at hindi pa na-cut to the basket na lamang. Dahil na nga sa nandyan na yung Troy na nasa ilalim. So speaking of ilalim laking tulong ni Troy sa ilalim or pang ilalim ng Barangay Ginebra. Dahil yung hustle at pagiging pisikal niya, nagagamit na niya na kung sa ay laking bagay na hindi hirap yung Japeth sa ilalim dahil sa tulong niya. At alam nyo ba, this ongoing conference ng 49th season ng Philippine Cup dito sa PBA, para sa Ginebra, yung Troy Rosario nag-average ngayon ng 12.50 points per game, 5.90 rebounds per game, and 2.50 assists per game. At si Japeth Aguilar naman, 18.20 points per game, 7.50 rebounds per game, and 1.60 assists per game. At dito tayo sa patungkol sa nabasa nating ito. Sa post ni Ginebra ako memes na kung saan nakasaad rito, ito ang trade idea ko na win-win situation ang parehong team. Ginebra receive kay Balongay and Jason Perkins. Phoenix receive Maverick Ahamnisi, Isaac Go, Von Pesumal. So bilang opinion natin dito at reaction patungkol sa ating nabasan, ito so mukhang okay din naman ito. Lalo pat sure na pasok na sa quarterfinals itong Barangay Ginebra. So matatanda ang big man ng isa sa pangunahing kakulangan talaga ng Ginebra na maaaring maging katuwang ni Japeth. So bago yan, dito muna tayo sa senaryo kung sakaling mapunta si Maverick, Bon, and Isaac sa Phoenix. Yung big man na si Isaac Go, timing lang siguro yung recovery nito habang nakabakasyon ng Phoenix sa conference na ito. So matatanda ang injured si Isaac Go. Inaasahang papagaling na rin ito. So alam naman natin ang kayang laruin ng isang Isaac Go sa PBA. Literal na modern type of big man nga ito. So outside shooter big man ito. At kung makikita nyo bago to napadpad sa Ginebra, grabing average stats din ang ginawa nito sa Terra Firma. Solid ang game. So magiging malaking tulong to sa Phoenix kung sakali sa oras na ito'y makabalik. At yung Mav Ahamnisi naman, possible sa Phoenix makakuha ito ng mas mahabang minuto na ninanais nito. Maging si Von Pesumal. So ang dalawang ito ay mga scorer, isang guard at isang small forward. So kumbaga kompleto Ricardos ito. At dito naman tayo sa kabila. Yung kay Balongay, pag napunta sa Ginebra, hindi nahirap sa ilalim yung Japeth dahil pwede itong makatuwang niya sa ilalim. Dahil mahusay itong wing at kayang magsentro din. Si Kay Balongay, kagandahan rito 22-year-old lamang ito na po pwede pang mahaasa pa dito sa laro sa Ginebra. Siya nga pala, like Japeth, high flyer din nga po ang 6'7" wing na ito. At this conference nga po, he averaged 16.30 points per game, 9.40 rebounds per game, and 1.10 assists per game. At yung Jason Perkins naman, literal na pang big man ang laro nito na mala Joe Devans ang galawan. At yung 6'5" ang height pero kala mo 6'10" kung maglaro. Mala John Mar nga ang galawan sa ilalim So sa ngayon, ito'y 32-year-old na. At this conference nga po, he averaged 21.25 points per game, 6.88 rebounds per game,
and 3.25 assists per game. So veterano na rin kung tutuusin. So magandang addition to sa magkabilang team para sa opinion natin dito kung ito'y mangyayari kung sakali. So nililinaw natin nagbigay nga lang po tayo ng opinion at reaksyon sa nabasa nating post na trade idea ni Ginebra Acquaimans na ito. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or paki-follow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po.